kasi si Pangulo. Ngayon po umaga nandito po kami. Ako po bilang tagapagsalita ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya at kabahagi po ng tinatawag nating pader ng demokrasya. O ito yung People's Alliance for Democracy and Reform. Ito po ay ang layunin po natin ngayong umaga ay ipakita ang suporta sa mahal nating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang gobyerno at sa mga pulisiyang kanyang pinapatupad. Partikular sa mga pangkabuhayan ng mga Pilipino, gayon din po sa kabuuang kapayapaan ng ating bansa. Hindi napapanahon ngayon ang anumang paggulo o anumang banta ng panggugulo sa ating bansa at gobyerno ngayon. Kasi once na sinira mo ang institusyon ng gobyerno, sinira mo na ang buong bansa mo. Asan ang pagmamahal mo sa bayan kapag ginawa mo yon? Sir, ngayon po marami ang nananawagan na Sara Resign. Isa rin po ba kayo dun sa nananawagan? Isa po rin ba yung pader na nananawagan ng Sara Resign? Actually po ngayon po hindi ito napapanahon, sir. Hindi ito napapanahon. Gaya nga po na sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mas marami tayong dapat pagtuunan ng pansin. Unang-unang pagtuunan natin ng pansin yung nakaambang seguridad sa ating bansa, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Hindi natin alam, binobomba na pala tayo doon dahil nandito tayo sa Kamaynilaan. Pangalawa, ang kahirapan na kailangan nating i-address ngayon. Ang kahirapan ng bawat Pilipino na maiahon ng bawat isa sa hirap. Panahon ngayon para magtulungan ang bawat Pilipino na maiahon ng bawat isa. Hindi para magsiraan ng dahil lamang sa politika. Sir, dun sa pangalan na pader, parang no? May mensahe kayo na gustong iparating eh. Yes sir, from the word pader, kahit naman nung medieval times pa, ang pader ang pumuprotekta para hindi masira ang isang institusyon, ang isang pundasyon. So, sa panahon ngayon, kailangan natin ng isang pader na susuporta sa gobyerno natin, sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos upang maprotektahan ito. Upang maprotektahan yung tinatamasa nating demokrasya at kalayaan ngayon at kapayapaan sa bansa. Yun po yung unang layunin natin. Kaya ang sinusulong po natin, protektahan ang demokrasya at ipagpatuloy ang mga reforma. Sir, panawagan natin sa ating mga loyalista na dadalo ngayon. Sa mga kasama po natin, lalo-lalo po sa mga kasama natin loyalista at nagmamahal sa Pangulong Bongbong Marcos at sumusuporta, ang layunin po natin ay ipakita ang ating suporta sa Pangulo at hindi ang pagkakawatak-watak. Atin silang hikayatin para mas magkaroon pa ng dagdag na suporta ang pamahalaan ng Pangulong Bongbong Marcos at hindi para basagin o wasakin ang anumang lamat na meron na. Kung hanggat maaari ay mabuo pa ang dapat mabuo at magkaroon pa tayo ng mas matibay na pagkakaisa. Yun lamang po ang hiling natin sa mga kapwa natin na sumusuporta sa Pangulong Bongbong Marcos. Expected po natin ngayon, ilang ang darating? Marami po ito sir, kasi sa grupo pa lang namin mahigit 1,000 na po inaasahan at marami pong parallel groups na parating ngayong hapon na para ipakita ang buong pwersa ng pagsuporta sa ating Pangulo. Anong oras po mag-umpisa po ito? Ngayon po meron po kami ngayong umaga, alas 11 ng umaga at pagpapatuloy po ito hanggang alas 5 na ng hapon to. Pero inaasahan po ang pagdami after lunch ng mga tao po. Sir, ilang araw po ito? Ito po yung ngayong buong araw. Titignan po natin kung ano po yung mga kaganapan na maaaring mangyari kung kailan tayo magpatuloy pa sa mga susunod na araw. Sir, anong stand nyo sa impeachment na inaano ng Makabayan Black? Kung ano po ang pahayag ng ating Pangulo, hindi ito napapanahon. Tulad ng nabanggit ko kanina, maraming problema ang ating bayan na kailangan ng solusyon. At higit pa rito, kakainin nito ang oras ng ating Kongreso na dapat ay nagpapasa ng mga batas na para sa kapakanan ng nakararami. Anong mangyayari ngayon sir? Sa ngayon po, inaasahan po natin yung pagdagsa ng iba't ibang grupo at pagpapahayag nila ng pagsuporta sa Pangulo. Mayroon po siguro silang mga hinanda na kanya-kanya pong programa ngayong hapon. Walang magaganap na gisa dito sir? Ano ba? Hindi ko rin po alam po yung eksaktong detalye pero sa amin po sa bahagi namin, ito po yung pauna namin. Ang pagpapakita na tayo may isang pader para sa Pangulong Bongbong Marcos. Sir, kayo yung nag-organize? Hindi po, isa lang po kami sa mga parallel groups na nandito po ngayon. Sir, maraming di normal na may magko-comment talaga yung sa kabilang bakod, yung mga anti about sa kay Pangulo. Sasabi lang yung mga nandito daw, inaasahan daw na pag-uwi, may malaking pira daw na mauwi, bayaran kumbaga. Unang-una po,
para pumahalin mo ang bansa, hindi kailangan na bayaran ka. Para ipakita mo na ang gusto mo ay kapayapaan, na para ipakita mo ang gusto mo ay kaayusan, hindi kailangan na bayaran ka. Unang-una, karamihan po sa amin talaga naghahanap pa ng pamasahe para pumunta lang dito. Lahat po kami dito volunteer talaga. Yung iba nga po naglalakad kasi kulang yung pamasahe. So ganun po yung nangyayari po. At unang-una po, ang hangad natin, may pakita natin mga Pilipino na nagkakaisa tayo. Sir, bilang supporters ni Pangulong Bongbong Marcos, kumusta po yung pag may naririnig kayong bangag addict daw po ang Pangulo? Anong nasa... Ito po yung mga aligasyon at hindi na dapat patulan. Aligasyon po ito. Pangalawa, hindi naman po natin kailangan lahat ng iba to ay sasagutin natin sa kanila. Sapagkat ang pananagutan natin ay nasa taong bayan, hindi po sa ilang grupo lang. Sir, may nagtatanong, bakit daw hindi doon sa EDSA Shrine? EDSA Shrine. Bakit dito? Unang-una po, hindi po natin hangad na makipagsapawan eh. Okay. Opo hindi po natin hangad na magkaroon ng tensyon. So, yun po yung dahilan kung bakit dito tayo nagtipon-tipon ngayon. Tsaka masikip, sir. Maliit lang yung venue. Dito kasi talagang malaki. At saka nakaka-istorbo daw kasi crossing. Istorbo din ito, hindi ma-istorbo eh. Tama po yun. Ang hangad naman po natin maipahayag na tayo ay nandito para sa Pangulong Bongbong Marcos, maipakita na suportado natin siya. Maipakita na tayo may isang boses para sa kanyang administrasyon. Yun. Salamat, sir. Pader Demokrasya People's Alliance for Democracy of Reform. Salamat. Salamat po. Maraming salamat po sa So yun yung nakaantabay tayo kasi alauna pa po talaga mga kabay. Pero active sila, nauna kaagad sila. Wala pang oras. Kasi nga nag-prepared sila yung mga 1 hour na sila mahigit eh. Kasi nag-body paint kasi sila kaya maaga sila. Mamaya pa kasi talaga yung oras mga kabayan. No? Wala na ba tayong ibang maibabato kundi drug test, diba? Bangag addict. So wala ba kayo ibang nasilip? Kasi nga nakakalungkot, no? Hindi normal sa isang tao na magsalita ng addict bangag. Ang kailangan mo magpa-doktor ka muna, magpa-psychiatrist. Oo, bago tayo magsalita, pinapangunahan niyo ang doktor. Diba? Kapag nagsasalitang bangag addict, magpa-doktor mo na ha, magpa-psychiatrist. Ito may mga lialista, nandito na rin, no? Nandito na rin sila, mga kabay, nagsidatingan na. So, grabe. Matibay ang demokrasya, oh. Pader na pader, mga kabayan. So, kaya wag natin